Pero I am not in favor of the rule that you cannot bring your sidearm outside of your camp residence. I will overrule that kind of regulations because it is stupid. And I remember nung mayor ako, I was in the city pero narinig ko sa radyo na a policeman was shot. Sabi ko sa police na driver ko, pakialaman mo nga kung ano yan. Yung pala, galing yun sa Buda, that is Bukidnon, Davao. Pagbaba niya doon pagsakay niya sa crossing sa Buda, naka-uniforme siya, nakabaril. Tapos, umupo siya sa likod ng driver. Ayun pala ang role noon ng Philippine Constabulary na hindi ka makadala ng baril pag hindi ka naka-uniforme. Kaya nung pumunta ako doon sa funeral, ano ko yung asawa, Mayor, iyak na. Bakit? Butit na lang kasi teacher ang asawa. Hindi lang nagtuturo. Kaya ano na kaagad ako na ibigay tayo na trabaho. Pero sabi ko, paano ba nangyari? Sabi, sir, sumakay kasi ng truck yan, sir. Umupo sa likod ng driver. Kaya lang, ilang kilometro may sumakay sa likod rin niya, umupo. May binaril siya sa ulo ng paltig. Kinuha yung bereta at binaril uli siya sa ulo with his gun. Sabi ko, kaninong katurpihan naman itong putang? Mayor lang kasi ako. Sabi, sir, yun ang ano ng krami. Kuputang na. Sinong general nag-issue niyang kalukuhan na sir, yung order. Tapos pinakita sa akin sa isang security highway patrol. So, ayan, sir. Sabi ko, nagmura ako sa... Well, anyway, yung ayaw ko lang i-mention yung pangalan. But the chief PNP, 2 days after flew to Davao to talk to me. Kasi pinuputang ina ko talaga sila eh. Sabi ko, yung general na gumawa niyan, dapat, sabi ko, magbantay ka lang, hindi ko tanggapin yung DILG. Palinisin talaga kita ng kubita dyan sa ano. Kung gago ka pala na general eh. Saan mo nilagay mo yung utak mo? Buta na yung Buda, Kalina, puntang Quezon, tapos pababa ka ng, it's very dangerous, ano dyan ha. Huwag kayong magkumpiyansa na. Kaya ang panlaban lang talaga din